May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pang programang Usapang Legal at nakakasama niyo po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyong lahat. 27 sa buwan ng Nobyembre, ilang araw pa bago mag-swelday. Pero yung iba nakatanggap na ng 13th month pay, kaya yung mga may mga pautang diyan aba, makimarites na, makitolits na, no? Para malaman kung nakatanggap na ng 13th month pay ang mga may pagkakautang sa inyo. Bakit? Abay, pagkakataon nyo na po ito para kayo ay makasingil. Usapang Legal. Kasi natatandaan niyo po ba yung tinalakay natin last month, no? Ang tanong natin last month ay paano ba makasingil ng pautang? Ngayon magagamit niyo po 'yan dahil ang mga tao ay may pera ngayon, no? Dahil lalabas na o yung iba lumabas na ang 13th month pay. Pero most majority po ng mga nagte-13th month pay nagbo-bonus pagdating ng Disyembre. Kaya abang-abang, malapit na. Ang tanong muna, pwede ka pa bang makasingil, no? Pwede ka pa bang dumulog sa korte kung sakasakali, no? Maganda po kasi itong pagkakataon na ito, no? Habang may pera pa ang mga nagkakautang or may pagkakautang po sa atin. Usapang Legal. Usapang utang po, ipadalangin yung message, ang inyong question sa DZRH TV 4K live stream o kaya naman po sa DZRH News bilang comment sa ating live feed tonight o kaya sa DZRH Dos Compañeras Facebook live tonight, gayon din sa DZRH News Television Facebook live. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mami Belen Rivera is watching. Ngayon din na Imbag Arabi Imam Grace Recta, Facebook ni Roy Mierna de la Cruz, Charo Abraham, Kenneth Arevalo. Magandang umaga sa iyo dyan. Nasaan ka ba dyan ngayon, Kenneth? Nasa somewhere, no? Prince Ama Fernandez, magandang gabi, nanonood sa atin sa Quiapo, Nueva Ecija. Usapang Legal. Although I encourage you po na doon kayo manood sa DZRH News o kaya DZRH News Television, mga official pages dahil 'di ba napapansin po ninyo Dos Compañeras pa yung page natin, no? And it is being managed by Attorney Cam. Pero mas maganda po yung since programa natin ay Usapang Legal, nag-transition na po tayo. Kaya nakikita po ninyo sa background ang Usapang Legal. Yan, magandang gabi sa iyo, Tita Ami Miraflor Garcia, Ray Martin Taniegra, Joseph Abalos, Cherry Terayo. Magandang gabi sa iyo. Nabasa ko kagabi yung message mo doon sa live feed. Magandang gabi, Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano. Usapang Legal. Ang ating pong topic tonight ay triggered by isang tanong, no? Dahil sabi niya, Attorney, may pautang po ako. Halos 25 years na po. Ay, nako. Nagkaapo na po ako, hindi pa nagbabayad. Aba, kung magto-25 years na yan, abay, batiin mo ng happy silver anniversary, di ba? Tama ba ako o may tama ako? Kasi 25 years, di ba? Silver anniversary na kamo. Ang tanong, makakakolekta pa ba siya? No? Maganda pong malaman ang ilang mga circumstansya para malaman natin kung meron pa siyang tsansa na magpasaklolo sa korte para makapaningil. Usapang Legal. Napakahalaga po kasi, babalikan ulit natin yung dating tinalakay natin kung ang inyo bang pautang ay nasusulat o ito ay verbal, usapan lamang, nasusulat sa laway, itinaga sa bato, isinulat sa tubig, di ba? Yan yung mga yan yung mga idiomatic expressions, no? Kapag ka po ito ay nasusulat sa tubig, ibig sabihin verbal lamang, no? Meron lamang po kayong 6 na taon para maningil ng inyong pautang. Usapang Legal. O kaya naman, kung ito po ay nasusulat, meron po kayong 10 taon para maningil ng pautang. Usapang
Legal! But wait, there is more. Bakit kanyo? Kasi napakahalaga po nung binanggit ko last time na demand letter, no? Ano yung demand letter? Hindi po yung, uy, pwede ba? No, wala kasi akong pera ngayon, pwede bang bayaran mo na ako? Wag ganun. Hindi po ganun ang dapat na tenor ng demand letter. Bigyan mo ng ultimatum, wag kang nakikiusap. Lagyan mo ng kaunting tapang, no? At itong demand letter ay hindi kailangang manggaling sa abogado. Lagay mo doon, I therefore demand, no, that you pay, no, the amount of blank plus interest within, sabihin na nating 10 days o gawin mo ng 15 days, no, within 15 days, no, at kung hindi ka magbabayad, magre-resort na ako sa korte. Usapang Legal! Huwag kang makikiusap. Nabayaran mo na ako, hindi yung demand letter. Pakiusap yun, request yun. No? Bigyan mo ng ultimatum. Dapat may tapang ang tenor ng iyong demand letter. Yan. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, Alexis Tiger, Roxanne Costa, Josephine Garimbao dyan sa Michigan, Eton, Bulalayaw. Magandang gabi din sa iyo, Tony, Ray Martin, and Architect Jemar dyan sa Quezon City. Magandang gabi sa iyo, Eds Maglakas, Evitz Escueta at Jericho Ferreira. Sabi niya, nanunood siya ng PBA, so doble-doble ang kanyang pinapanoodan. Multitasking. Joseph Abalos at Tita Ami Miraflor Garcia. Magandang gabi din sa iyo, CJ Acelo, Dante Bardaloza, Marcelo M. at si Miss Joy Garimbao. Thank you very much for watching tonight. Usapang Legal! Yung mga iba pong nanonood sa atin sa DZRH News at DZRH News Television ay babatiin po natin mamaya. At doon po rin po ako, mag-check po ako doon ng check din po ako doon ng mga messages ninyo para din po kasi napansin ko doon na marami nang lumipat doon sa ating page mas maganda po 'yon dahil yun po ang official page ng DZRH. Magandang gabi din sa iyo, Leo Havares, Gael Enriquez, Charo Abraham. Ay, maganda dito sila nanonood. Dolores Palacio, Nato Nakase, Jerry Sumagaysay na hindi rin nawawala, si Mierna de la Cruz at Norvi Maamo. Magandang gabi. Taga-kasaan ka nga, Ma'am Norvi? Matagal ko na, naging friend ko pa ito sa Facebook, I think, no? Kaya lang hindi ko siya masyadong nakikita na ngayon. Magandang gabi din po sa mga nanonood sa atin sa DZRH News Television. At hindi rin nawawala si Aunt May. Yes, it is Wednesday. It's Hump Day. Usapang Legal! Middle of the working week, pagod na ba kayo? Bawal mo na mapagod. Sa Friday na mapagod para Saturday rest day. No? Anyway, so yung kanina, nasabi ko na batiin nyo ng happy silver anniversary dahil naka 25 years na ang kanyang pautang. Kung ganito katagal, makakasingil ka po ba? No? Kaya masyadong malaking masakit sa dibdib, no? Pero saan nga ba mas masakit? Ano yung mas masakit, Pars? Yung hindi ka binayaran ng utang o yung ipinagpalit ka sa iba? Oy! Usapang Legal! Humuhugot pero walang mahugot. Magandang gabi sa iyo, Raymond Diaz Tro. Magandang gabi. Kaya wag kayong pautang sa mga tao na mahiyain kasi mahiya din sila magbayad. Meron bang ganun? Yung iba kasi kinakalimutan 'di ba? Kinakalimutan na lang ang drama, no? Parang pang drama talaga, pang telenovela noong nangungutang pa yung kwento ng buhay para maawa ka. Pero, no, action star kapag ka oras na ng bayaran. Bakit? Ang bilis tumakbo. Totoo ba ako? O tama ba ako? O may tama ako? Usapang Legal! Raymond Doso, magandang gabi sa iyo. Yan. Relevant po sa ating talakayan yung probisyon ng Civil Code patungkol sa probisyon ng interest. No? Ang sinasabi po sa batas, walang interest na maipapataw maliban na lamang kung ito ay naisusulat. No? Ibig pong sabihin, kung hindi po nasusulat ang inyong
interest na napagkasunduan, bagaman at meron kayong written agreement, malabo po na makasingil kayo ng interest. Except, no? Kasi meron po sinasabi ang batas. Kapag ka po, no, kayo ay nagpadala ng demand, whether judicially or extrajudicially, maari na pong mag-take effect, no, yung interest, yung legal interest na sinasabi ng batas. Ito po yung tinatawag na in the form of compensatory damages. Usapang Legal! Kaya bagaman po at wala kayong napag-usapan na interest o wala na isusulat doon sa inyong kasunduan, no? Maari pong mapatawan ng interest from the time ng demand. Ano ba yung time ng demand? Pwede pong ito ay demand na galing lang sa inyo na, oy, no? Mars, Mars, magbayad ka na. Binibigyan kita ng limang araw para bayaran ng utang. Kung hindi, dudulog na ako sa barangay, o kung hindi, magsasampa na ako ng kaso sa korte. Kung hindi mo pa rin babayaran ang iyong pagkakautang. Usapang Legal! Medyo nakakatakot yung Mars. Alam mo ng kasunod. Ano kayo? Hi, attorney. Kumusta, attorney? Kumusta, Pars? Kumusta, Mars? Ang kasunod yan, pwedeng pautang. Or bago yan, yung introductory remarks. Di pa ba? Introductory remarks. Madrama ang kanyang mga paghihirap sa buhay hanggang sa makuha ang loob mo. Maawa ka. Pwede naman pautang naman ako dyan. Babayaran ko din next week. Yung pala, next life. Usapang Legal! Ayan, so tingnan nyo po agad yung pautang nyo, ano? Meron bang nakasulat doon hanggang kailan ang ibinibigay mong palugit sa kanya para bayaran ang pagkakautang? Dahil kung hindi, no? Kung ito ay maglalaps na, ay kakain po or tatakbo po yan ng 10 taon kung nasusulat. So ibig pong sabihin, from the time na demandable or due ang utang, tatakbo ng 10 taon. Doon po sa period na yon, doon kayo maaaring magpasaklolo sa korte para makasingil, no? At no, dapat po no, bago mag-expire yung 10 taon na yun, no, kung ang inyong pautang ay nasusulat, bago mag-expire yung 10 taon na yun, magpadala ulit kayo ng demand letter, no? Huwag niyo pong iwawala, magpadala ulit kayo ng demand letter para po na i-extend, no, yung lifespan ng inyong pautang. Anong ibig sabihin ng inyong karapatan? Na i-extend po ang inyong karapatan sa halip na 10 taon ay dahil bago maglaps ang 10 taon, nagpadala kayo ng demand letter na nadadagdagan ang nahahaba o mahaba ang inyong ang panahon na ibinibigay sa inyo para makasingil. Usapang Legal! At syempre dahil may demand letter kayo, yun pong demand letter na yun, kahit wala kayong napagkasunduan as to interest, magkaka-interest po. Yun naman po mga taong alanganin na, no? Magsampa na agad kayo ng petisyon, no, sa korte. Pero dumaan muna kayo sa barangay kung if you live in the same barangay or if you live in the same city or municipality, no, para makakuha kayo ng certificate to file action and you can file the case in court. Saan? Kung halimbawa po, ito ay hindi tumataas or hindi lumalagpas ng 1 milyong piso, dyan lang po sa MTC, sa pinakamababang korte, sa pamamagitan po ng small claims case. Hindi po ninyo kailangan ng abogado, kailangan lamang po ninyo patunayan na dumaan kayo sa barangay, yung certificate to file action, nagpadala kayo ng demand letter, at katibayan ng inyong pautang. Yun po ay mahalaga. Usapang Legal! Ang bilis ko bang magsalita? Agustin Villarta, magandang gabi sa'yo. Magandang, okay, thank you very much. At syempre po, mahalaga po again yung demand letter. Kung wala pong nasusulat, no? Kung hindi po naisulat ang inyong pautang, halimbawa, kapatid, kapamilya, kaibigan, kaopisina, no? O kaya ay kasintahan, kapag po ganyan, no? Padalhan nyo pa din ang demand letter bago mag-lapse yung 5-year period kung hindi po nasusulat. Bakit? Ay that way, no, ay nai-extend po yung inyong karapatan na makasingil. Kasi natatandaan nyo po ba yon yung isang listener natin, pinautang niya yung girlfriend or boyfriend niya, pero pinindeho pa siya. Di ba nakakaawa? Usapang Legal!
Bongbong Salvacion, magandang gabi sa iyo. At Valentino Milena Poncia, magandang gabi. Joseph Abalos, AKC Kuan, magandang gabi. Roxanne Costo, magbabalik po ako para sa inyong mga questions. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. May problema. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Nagbabalik po ang usapang legal at pinagtutuunan natin ng pansin kung may expiration ba ang utang, no? Sinabi na po na itong expiration sa legal parlance, no? Ito po yung tinatawag na prescription. Anong ibig sabihin nito? Pagkakataon, no, kung hanggang kailan mo lamang pwedeng i-enforce ang inyong karapatan na makasingil ng pautang. Usapang Legal. Ang ibig pong sabihin nito, kapag lumagpas yung taning na ibinibigay sa nagpautang, no, para makasingil ng utang, wala na, goodbye, thank you. Well, hindi naman nagpapasalamat yung mga nangutang na balasubas, ano? Meron po bang nagpasalamat sa inyo yung hindi nagbayad ng utang pero nagpasalamat man lang? Parang wala namang ganun, ano? Sinong nakaranas dyan? Nagpautang, tinakbuhan pero pinasalamatan. Wala, di ba? Usapang Legal. Si AC Kwan, sabi niya watching Usapang Legal sa DZRH while nagbabantay ng tindahan ng used but not abused clothing dito sa Fortune 5 Valenzuela. Magandang gabi po sa inyo at yung mga namimili dyan, no? Marami bang namimili dyan? Sana po ay hindi kayo yung direct importer para wala po kayong legal liability. Kasi di ba tinalakay na natin yung mga ukay-ukay kapag kayo ay importer, bagaman at lumang-luma na po itong batas na ito, no, may parusa na nakapataw sa sa sino mang tao na magi-import, no, ng used clothings at saka ng rags. So yun po ay nakalagay doon sa batas. Usapang Legal. Na isinusuling natin na maamyendahan na dahil masyado na pong paso yung kumbaga lumang-luma na, parang hindi na applicable yung batas na yan, hindi po ba? Magandang gabi din sa iyo, Yid Sat ba to? May question siya na nakapagsangla po ako ng lupa, matagal na rin pong natapos ang taning ng sangla pero hindi pa rin po naibabalik ang pera ko. Gusto ko na po sanang ibalik ang lupa at kunin na rin ang pera ko kasi hindi naman po nila inaasikaso. Ano po ba ang pwede kong gawin, no? Sa iyo, Yid, no? Maganda po na i-foreclose na ninyo yung sangla. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa po na meron kayong hopefully, no, ang inyong mortgage contract naka-indicate doon or merong special power of attorney na binibigyan ka ng kapangyarihan na i-foreclose at ipasubasta ang sangla, no, ang property na security, no. Maari po ninyo itong ipa-foreclose. That way, no, i-auction po ito or ipapasubasta at yung napagbentahan dito, ayun po ang ipambabayad sa pagkakautang sa inyo. Usapang Legal. Ang tanong ko na lang sa iyo, Yid, no? Nakailang taon na ba mula nang nagbigay ka ng deadline? Ibig sabihin, itong sangla na ito ay hanggang December 2024, no? Ibig sabihin hanggang December 2034 ang pautang mo. Kung halimbawa ngayong December nag-due. So, ganon po yung computation noon. Ayan. Usapang Legal. Attorney, hirap talaga maningil. Yung mga may utang sa akin, hindi na nakaalala nung sinisingil ko. Galit pa sa akin. Ano po ang pwedeng gawin? Sa totoo lang po, makakapal. Yan po ang problema, no? Kapag merong napatiming tayo na medyo, di ba, yung balasubas ang tinulungan natin. Usapang Legal.
Okay, so, by the way nga po pala, no, kung meron po kayong pagkakautang kasi usaping utang and expiration din naman, ano, kung meron po kayong pagkakautang sa real property tax, amilyar na lagpas-lagpas na ng 5 taon, yun pong lumagpas sa 5 taon ay hindi nyo na po kailangang bayaran. Bakit? No? Sinasabi po sa Article 270 ng ating Local Government Code na yung collection ng buwis or nawawalan or nag-i-expire o nagpiprescribe ang karapatan ng LGU na mangolekta ng buwis after 5 years. Anong ibig sabihin nito? No? Sa loob lamang ng 5 taon pa pwedeng makolekta, no, ng local government unit yung amilyar. Kapag lumagpas na dito, yung lagpas sa 5 taon, yun ay hindi nyo na kailangan bayaran. Pero kung meron pong fraud, panluloko, panggangancho on your part, no, hindi po 5 years, 10 taon po ang sinasabi po ng batas. Usapang Legal! And speaking of amilyar, tingnan po natin yung Real Property Valuation and Assessment Reform Act, yung RPVARA of 2024, no? Sinasabi po doon merong meron pong amnesty, no, sa real property tax. Wala nang interest kung babayarin niyo sa loob ng 2 taon mula sa effectivity nitong RPVARA. Ang RPVARA po ay nag-take effect July 10, 2024. So nangangahulugan 24, 25 hanggang 2026, no? We have 2026 to avail of the amnesty doon sa real property tax. Ibang usapin po yung estate tax, ha? Iba po yun. Usapang Legal! Yung kay Dante Ebardalosa, unang gawin mo, padalhan mo ng demand letter. Yun ang mahalaga. Dahil doon mag-uumpisa ang proseso kapag gusto mong makasingil ng pautang. Again, napakahalaga po ng demand letter because unang-una na i-extend or napapatagal po nito ang period ng inyong karapatan para makasingil at magpasaklolo sa korte. Dahil kung halimbawa po nag-expire or nag-prescribe na ang inyong karapatan na makasingil, kahit dumulog po kayo sa korte, kahit pa kumpleto ang inyong mga dokumento, kung nag-prescribe na, wala na po kayong magagawa kundi sundin nito. Usapang Legal! Ayan. So, no, wag ho nating hahayaan, no, mag-prescribe or mag-expire na lang ang ating karapatan. Dahil kung hindi, kawawa rin tayo in the end. Ayan. Magandang gabi and happy birthday po muna Judge Alvin Tangwangko dyan sa Calamba, Laguna. Magandang gabi at happy birthday sa iyo Edwin Sapopo, sa ating kasamahan dito sa MBC Media Group sa Accounting Department as Hazen Hilario. And happy birthday sa pinsan ko Danilyn Sadiwa. And magandang gabi and happy birthday sa iyo Miss Patty Escobar. Usapang Legal! Ito po ay asawa ni Kapitan Benji Escobar. Natatandaan niyo po ba yung mga old listeners natin? Well, not really old. Yung mga luma at ang tawag doon, mga luma, dati pang nanunood, nakikinig sa atin. Siguro yung mga kaedaran ko ay naaalalan po ninyo si RH1, si Kapitan Benji Escobar, nag-celebrate ng kaarawan ng kanyang wife today. Magandang gabi po sa inyo. Rowena Romero, nanunood sa atin kahit listening while driving. Dagdag kaalaman na naman. Timing ang topic sa akin for today. Thank you very much at ingat po kayo. Usapang Legal! Kumusta din po kayo, Bongbong Salvacion? Taga saan po kayo, Salvacion? Marami mga Salvacion sa amin. May mga kamag-anak din kaming mga Salvacion. No, yung mga kamag-anakan ni Miss Weng Salvacion ng GMA. Magandang gabi po sa inyo. Mga kamag-anakan ng nanay namin. Magandang gabi din po sa DZRH News. Gusto kong mabati din. Especially sa Yid Sath, more than 10 years na. Ito po ba ay written? Ibig pong sabihin, pag sinabi po nating more than 10 years, mula po sa time na nag-due. So kung halimbawa po, nagpautang ako noong 2020 at sabi ko, bayaran mo hanggang 2025. Pagdating po ng 2025, yun pa lang po mag-uumpisa
yung 10-year period. So hindi po ibig sabihin mag-uumpisa from the time na inutang. So kung kailan po nag-due, doon po ang count, no, nung 5-year or kaya 10-year prescription. No, hindi po from the time of utang, kundi from the time na nag-due ang pautang. So i-compute mo, Yid Sath. Magandang gabi din po sa iyo, Mateo Ray Vicente, nanonood sa atin sa Looc, Romblon. Magandang gabi po sa mga taga Romblon. Meron akong kamag-anak dyan yung mga may-ari ng dyan, may-ari ng chain of gasoline stations na hopefully hindi naman nag-overprice. Magandang gabi po sa inyo. Tito Alex Fabella, magandang gabi. Florence Regalo Gael, Enriquez Charo Abraham, paano yung 32,000 lahat ang di binayaran na renta sa tindahan? Resibo lang ng utang sa renta ang may pirma ng nagrenta since 2003 pa ata. Ngayon may sariling tindahan na yung dating umuukupa ng tindahan. Wala pong intensyon na magbayad. Kaya lang 2003 pa, no? Kailan po ba nag-due, no? So, syempre, yung iba nag-due na, for example, hindi sabay po ang pag-due. Compute nyo rin po, no? Kung ito naman may kontrata ng by the way, sinasaklaw po ng Small Claims Court yung mga renta na hindi nababayaran, Ms. Charo Abraham. Si Kasani Apat Almeda Servilon, anong basa doon sa pangalan niyo? Mahirap basahin. Kung walang kasulatan tapos ayaw niya magbayad, ano po ang paraang nagawin namin? Demand letter. You go to the barangay. Kung pareho kayong barangay o pareho kayong munisipyo nakatira. Yan. Maricor Angeles, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Eduardo Narvaez at Anthony Abrenica. Hinahanap ko si Miss Janet Ku dahil suki natin yung tagapakinig bagaman at hindi lagi-lagi nagme-message. Magandang gabi sa iyo. Gayun din Jovi Tanay, Vivian Mandigma Belen. Sabi niya, good evening po, Attorney Rina from Hanangdon, Sariaya, Quezon. Kahirap nga pong magpautang. No? Ganon ang salita natin. Magkapit-bahay po tayo. Usapang Legal! Ako po ay taga Marinduque, Benavista, Marinduque, mula Quezon, Sariaya, pagkatapos ay, anong kasunod ng Sariaya? Chaong? Hindi, San Pablo, Chaong, Sariaya, tapos ay Lucena. Tama ba ako? Kasi pag nagdadrive ako, wala na akong pakialam kung nasaan lugar na ako. Basta makarating ako dun sa Talaw-Talaw Port, okay na ako. Ina Valdez at Mirna de la Cruz. Buenas noches sa iyo, Ma'am Mirna de la Cruz. Luz Seco, Ate Luz, magandang gabi sa iyo. Kapitbahay natin ito at as a wife ng pinsan ko. Magandang gabi po sa inyo. Attorney, may kasunduan, JTV Channel. Attorney, may kasunduan na po kami sa RTC. 2 years siya magbabayad kasi 2 hulog pa lang yung hulog. Hindi na nasundan, 3 months na po. Hindi siya nagbibigay. Ano po ang gagawin? Usapang Legal! Yun pong mag-manifest po kayo sa korte, tapos yun po, hanap po kayo noong mga tawag doon, ipa-execute nyo na po yung judgment, ang tawag doon, yung hanap po kayo ng kanyang mga properties, yun po ang ituturo ninyo para mapa-execute, writ of execution, ipapabaliwala nyo na po yung inyong kasunduan, pagkatapos writ of execution, hahanap po kayo, ituturo po ninyo kung ano yung kanyang mga ari-arian, para yun po ang kukunin ng korte or ng sheriff, para yun po ang isusubasta at yun po ang ibabayad sa inyo. Usapang Legal! Moonbeats, magandang gabi sa iyo. Ano bang luto natin yan, Miss Janet ko? Palagi ko ito si Miss Janet ko ay magaling magluto. Ayan. Ito pa, may mga questions po. Mas gusto ko po na sumasagot ng questions niyo live, yung real time, kasi po pagka doon sa ating news, sa ating feed, sa ating inbox, minsan nakakalimutan ko, minsan natatabunan na po. Pero magandang gabi po muna, Judge Dennis Mendoza dyan sa Tuguegarao. Magandang gabi din sa iyo, mga taga Batanes,
At gayon din sa Boyan Ibay, Provincial Director ng TESA Cagayan. Magandang gabi po sa inyo, Boyan Ibay, ang Provincial Director. Director Ibay, magandang gabi sa iyo. Pinapabati ka ni Judge Dennis Mendoza. Ito ay kaibigan ko si Judge Mendoza. Usapang Legal! Wag po kayong mag-alala, wala po akong kaso dyan. At hindi po ako tumatanggap ng mga kasong kahalayo-layo at baka hindi ko po mapangatawanan. Magandang gabi sa inyo, mga taga Tuguegarao City, gayon din mga taga Masinloc, Zambales. Kabarkada ko yan dati nung college. Judge Cheryl Alomia Macapagal. Usapang Legal! Okay, ito may question dito. Sana po kasi baguhin na yung batas. Sana may kulong na sa mga taong hindi nagbabayad ng utang para maobliga magbayad. May mga utang sa nagpautang, kasi kung may kulong siguro baka magbayad sila at di magpaasa sa wala. Ayan. May punto din siya dahil may iba talagang walang yung mangungutang pa lang pero wala talagang intensyon na magbayad, hindi po ba? Pero may mga tao naman talagang dahil lang sa gipit pero wala talaga, 'di ba? Usapang Legal! Ang sabi dito, kapag ka po daw may kakayanan naman at hindi talaga nagbabayad, sabihan mo, abuloy ko na lang yun sa'yo. Kailan balibeng? Sabi nila, no? But of course, wag po ninyong tatakutin or wag ninyong babantaan dahil baka po kayo ang mabaliktad, ano? Si Sansu, thank you po sa pagtuturo sa tenor ng paggawa ng demand letter, Madam Attorney. I love you po. Ang pangit ng Madam Attorney, parang Janet Lim Napoles, ano? Ayan, hindi pa ako sanay na tinatawag na Madam. Usapang Legal! Okay, si Joyce Canson, dapat magkaroon ng batas na fix lahat ang interest ng mga nagpapautang sa bansa. Hindi po yung iba-iba. Ay, by the way, ganito po kasi Ma'am Joyce Canson, yun po, pagkatapos po ng usury law, ibig sabihin hindi na ini-implement o suspension ng usury law, nung nagkaroon po ng suspension ng usury law, ibig pong sabihin, meron na pong, magandang gabi po, Mr. Solomon and Mr. Guillermo Solomon Jr. Tama ba ako? Yes, Mr. Guillermo Solomon, magandang gabi po sa inyo. Okay, noon pong hindi na umiiral, simula po nung hindi na pinapairal yung usury law, meron na pong kalayaan, ang mga nagpautang at ang nangungutang na mag-stipulate ng kung magkano ang interest, no? Ibig pong sabihin kahit ilang porsyento pa yan, no, pwede, subject to reduction po ng korte kung sakasakaling magkaroon po ng issue at lagpas impyerno naman ang itinatakdang interest rate. Usapang Legal! Ibig pong sabihin ay pwede po kayong dumulog sa korte kung halimbawa po ay sobra-sobra, yun pong 6% per month. Sabi po ng korte, masyadong mataas yan, no? Sabi po ng korte, napakataas ng 6% or 5% per month. Pwede kang dumulog sa korte kung ganito para ipababa or pababain ang interest rate because ito yung tinatawag na unconscionable. Usapang Legal! Ang sabi na Ma'am Grace Recta, baka hindi na magkasya sa jail sa dami ng nangungutang. Ay, totoo po kayo. Okay. Paano po yan kasi yung case ng nag-invest sa isang business, then agreement is monthly income and return of principal after a year. Wala nang tinupad. Ito po yung problema, Ma'am Rowena Romero. Kasi yan pong ganyan ay hindi natin maituturing na pautang, no? Yun pong halimbawa investment, di ba? Pagka-investment po, pwedeng malugi. Sabi Bisaya, pwedeng maalkanse. So, kung halimbawa sinabi sa iyo ay nalugi tayo, basta may malinaw na accounting, ay wala po kayong magagawa. Usapang Legal! O kaya naman po, kung halimbawa, kunyari lang investment, pero ito naman pala ay scam. Ay, ibang usapan po kapag scam. Kasi nung nakaraan, nagkaroon na naman ng conviction. Yung invest, wait and earn dun sa Marinduque, sa amin sa Marinduque, nahatulan po na guilty for I think estafa, ilang counts ng estafa yung mga kinasuhan doon, dahil nga po nangolekta ng investment
pagkatapos parang yung mga multi-level marketing or pyramiding scam po ba. So ganun po ang nangyari. Kapag ka po marami ang lagpas 5 yung mga biktima, ito po ay tinatawag na anong tawag doon? Usapang Legal! Kasi kapag katatlo or more, syndicated, or kapag ang may gawa nito, kung marami ang gumawa, syndicated estafa, kapag marami ang biktima, ito yung tinatawag na large-scale estafa. Pwede po kayong magpatulong sa NBI, dahil uma-action po sila sa mga ganitong reklamo. Usapang Legal! Sarap naman ng ng ulam ni Ma'am Janet ko, ng luto ni Ma'am Janet ko. Paborito ko po yung yung minudo. Parang pag minudo ang pagkain ko, feeling ko fiesta. Ganyan sa amin sa Marinduque. Pagka fiesta, pag January 19, fiesta sa amin, ang bango-bango, amoy minudo sa kalye. Ang paborito ko lang dyan sa minudo, yung sabaw. Kanin lang at sabaw ng minudo. Solved na. Kahit wala sa inyo na lang yung karne. Ma'am Janet ko, pahingi ng sauce. Isang sarsa ng minudo. Magandang gabi dun sa'yo, Moonbeats at Jason Abolancia. Virgilio Mabagos. Nasaan kaya si Ginoong Virgilio Sakdalan? Diba? Lagi itong nanunood din sa atin dati. So again, Judge Dennis Mendoza and Boyan Ibay ang provincial director ng TESA sa Cagayan. Magandang gabi po sa inyo and thank you very much for watching. Nanunood din sa atin mula sa St. Peter's Square, Kenneth Arevalo. Ay, sa Vatican, kami nga ipasalubungan mo dyan ng holy water. Okay, magandang gabi din sa iyo, Odette Oxales dyan sa Chendong, China. Mga kabarkada ko, mga nasa ibang bansa. Ako na lang yata ang naiwan din sa Pilipinas. Usapang Legal! Okay, meron pong question dito. Sabi niyang ganon. Hindi talaga siya question. Attorney, kaya dumadami ang ganyang mga tao dahil sa batas na walang nakukulong sa utang pero may nakukulong sa pagpo-post ng taong may utang. Reminder nga po pala, kung meron pong taong hindi nagbabayad ng utang sa inyo, wag po ninyong ipopost. Dumiretso na lang po kayo sa barangay or magpadala na din kagad kayo ng demand letter. Wag po ninyong ipopost at may comment pa doon na may caption pa ng balasubas, wag tularan. Wag po ninyong gagawin para hindi po kayo mabalikan. Sa halip na kayo po ang may karapatan na maghabla, yun pong take note, yun pong hindi pagbabayad ng utang ay civil na kaso lamang, Ito pong pagpo-post, sa ilalim po ng Cybercrime Prevention Act, ito po ay krimen, Nagre-range hanggang 4 hanggang 8 taon ang pagkakulong, kaya ingat-ingat. Wag po ninyong idadaan sa inyong mga kamay ang batas. Usapang Legal! Sabi niyang ganun, kung idadaan sa tamang proseso, mas malaki pa magagastos kaysa sa utang. Paano na lang kung wala kang pera, di magiging thank you na lang. In the first place, wala naman pong nagpapasalamat na nangutang na tumakas, di po ba? Ikaw ba, Pars, nagpautang ka na tapos tinakasan? Tapos nagpasalamat? Walang ganun. Ivy Reyes, speaking of Ivy Gutierrez, magandang gabi sa'yo. Okay, ang mas maganda ay huwag nang magpautang dahil dyan ang umpisa na masisira ang relasyon ng mga magkakaibigan. Sarili ko rin, ganyan din po ang aking paniniwala. Pero kasi may mga pagkakataon talaga na hindi maiiwasan dahil nangangailangan. Ang dapat lang doon sa parte, sa part noong pinautang, wag po ninyong sisirain ang tiwala sa inyo. Magbayad. Kung hindi kayang magbayad, sabihin. Usapang Legal! Ito po si Marife. Ma'am, tulungan niyo po ako. Kasambahay lang po. Wag niyo pong nilalang ang kasambahay. May kanya-kanya po tayong role sa buhay. Lahat po yan mahalaga kay anuman ang ating ginagampanan. Basta po legal. Kasambahay po ako. Nag-ipon ako mula sa sweldo ko para makabili po ako ng bahay kahit dito lang sa squatters area. Sa slum area. Bali 50,000 na po. Halos 5 years ko din po pinag-ipunan. Sabi, babayaran agad in 2 weeks. Pero 2 years na po ngayon. Minsan po di na po ako makatulog. Ano po ang gagawin ko? Usapang Legal! Sasagutin po natin yan, Marife, sa ating pong pagbabalik. Magko-commercial po muna tayo.
Okay, magandang gabi sa Virgilio Mabagos. Pasensya na po kayo, ha? At pinoproteksyonan ko lang po ang aking kalusugan. Magbabalik po ako, ilan po muna mga paalala dyan. Lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Ang balitang ito ay hatid sa Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Usapang legal, usapang utang. Again po, mag-i-expire po, magpiprescribe ang karapatan ninyo na makasingil kung hindi po kayo magpapadala ng demand letter. Because again, napapahaba po ng demand letter, pagpapadala ng demand letter, ang period or ang karapatan ninyo na makasingil sa inyong pautang. Rufina Andres, magandang gabi sa iyo. Sabi niya, I love this radio. Thank you very much. Magandang gabi sa iyo, Facebook ni Roy, Grace Recta. Gayon din sa iyo, Alexis Tiger, Roxanne Costo. Magandang gabi din sa iyo, Hill Ocampo. Thank you very much for watching. Okay, si Char Abraham, magandang gabi sa iyo. Edgardo Osorio, Clotilde Hacolbia. Taga saan po kayo, Ma'am Clotilde Hacolbia? Kasi may mga Hacolbia po sa Marinduque. Magandang gabi din sa iyo, ito pa, si Florence Regalo at Maricor Angeles. Si Nenalyn Anyo, magandang gabi, ma'am. Thank you very much for watching. Usapang Legal. Before we pause for commercial, ito po yung question ni Marife. Marife, tumawag kasi dito sa office namin. Tutulungan kita. No, promise. Magme-message ako sa iyo para sabihin sa iyo kung kailan ako pwede para makausap kita. Dahil ito po si Ma'am Marife, isa po siyang kasambahay. Halos 5 taon niyang pinag-ipunan yung 50,000 pesos. Pinautang niya sa kapitbahay. Ang promise ay 2 linggo lang niya 2 linggo lang at babayaran din kaagad siya. Pero nakadalawang taon na hindi pa rin siya binabayaran, no? Dalhin mo lahat ng inyong patunay ng inyong pautang at syempre kunin mo yung buong detalye ng utang sa iyo. Kunin mo din yung kanyang address, exact address. Iko-contact po kita sa inyong messenger. Mag-usap po tayo doon. Usapang Legal. Pero ganito po, ang unang-unang gagawin, magpadala po kayo ng demand letter. Pagkatapos pumunta po kayo sa barangay dahil sabi nyo, kapitbahay nyo pa lang, mag-coordinate na po agad kayo sa barangay. Sabihin niyo may pagkakautang po sa akin ito. No? That way, iiral na po yung, tatakbo na po yung kaso ninyo doon sa barangay para po as soon as possible kung hindi siya magbabayad, makapagsampa tayo ng petisyon sa korte, ng action sa korte for small claims, no? Dahil ito naman ay hopefully malapit lang ang bahay ninyo dito, para po matulungan ko kayo. Kapag ka mga ganito, nakakaawa po, dugot pawis, pinaghirapan. Imagine mo si Mama Rife, nag-ipon kasambahay, 5 taon na sikapang makaipon ng 50,000, pinautang na bugad ng loob, pero hindi naman binayaran. So, yun, pagka po may certificate of file action na tayo, pwede na tayo magsampa ng petisyon sa korte. Usapang Legal. Hindi nyo naman po kailangan ng abogado kapag ka po hindi lagpas ng 1 milyon. Iga-guide ko lang kung paano makapag-file ng hakbang sa korte. Dahil syempre may mga forms na kailangan i-fill out. So pwede ko po kayong matulungan doon. Josefina Fajardo, thank you very much for watching. At sino pa ba yung mga nandirito? Si Nonong, paano po kung tumubo yung utang sa loob ng 10 taon? Lalaki na po yun. Ay, totoo po. Kasi di ba sinabi natin, kapag ka po meron demand, whether it is judicial or extrajudicial, kapag ka po may demand, ang sabi po sa korte, tutubo, mayroong ini-impose na legal interest. Magkano ang legal interest? 6% per annum sa ngayon. Usapang Legal. Usapang Legal. Okay, Mary Joy, hirap magpautang kahit may kasulatan ang tanalo na sa small claims court. Ako po ang kasulatan sa abogado. Ang ginawa ko, pinost ko po sa social media yung scan ng kasulatan at picture ng name ng umutang sa akin. Bigla pong nagbayad. Okay, that's good news. Pero wag po ninyong gagayahin. May mga iba po, kasi may mga ito nahihiya pa. Merong iba na nahihiya nga, pero bagaman at may utang, pakapalan na lang. So wag po ninyong gagayahin yung ganito, no? Kasi baka naman kayo makakasuhan kasi
cyber libel po ito, yung paninirang puri, hindi po ba? At the same time, yun pong ganoon ay labag kapag may mga personal at sensitive personal information, labag po ito doon sa Data Privacy Act. Iba pa pong usapin yun. Usapang Legal! 160,000 ang hindi nababayaran renta sa paupahan ko, 5 buwan. Meron naman siyang negosyo, driving school, kaya lang dahilan niya, nagkasakit raw siya. Pwede na po ba akong magpadala ng demand letter? Bakit ganun? Napuputol. Hindi ko mabasa yung kasunod. Yes, tama po kayo. Umpisahan na po sa pagpapadala ng demand letter. Tapos pumunta na po kayo sa barangay kung kayo po ay, if you live in the same area, if you live in the same barangay, on the same city or municipality. Attorney, paano naman po yung kumuha sa akin ng pera? Sabi, invest daw, kikita daw po, double your money daw po sa loob ng 2 weeks, kaya naengganyo kami. Nung hanggang 3 months, totoo po, ang ginawa namin, yung investment at kinita, plus kinita, ininvest ulit namin. Tapos pumalya na sa pagbibigay. Nung sinisingil namin, sabi, lugi daw ang negosyo, kaya wala na daw po ang pera. Ngayon po, biglang nawala yung kumuha ng pera sa amin. Maraming salamat po. Usapang Legal! Ito po ay legal na investment, pero I don't think legal yung ganito. Kasi yung regular na negosyo, di ba? Kagaya nung sino ba yung ninegosyo ng ukay-ukay dyan. Kung regular, legal na negosyo, no? Hindi naman po ganito kalaki ang tubo, hindi po ba? Hindi naman tubong lugaw yung mga regular na negosyo, yung mga legitimate na negosyo. Kapag ka po ganito, malamang ito ay yung pyramiding scam, pumunta po kayo sa court, pumunta po kayo sa PNP or NBI, tumutulong po sila sa mga ganitong pagkakataon. Ang tanong, by the way, si Miss Gael nang message sa akin patungkol dun sa isang dating artista na nakasuhan ng parang 14 counts of yung violation ng Securities and Exchange Commission Act. May pahayag din ang kanyang asawa na ang asawa ko at yung mga kabanda ng asawa niya na napakabait nito. No, may mga pagkakataon po talaga na napakabait ng tao pero nagkakaroon po ng pagkakamali. Like kasi sinasabi po kasi, anong tawag doon? Yung nagbo-broker, nagsiserve as broker or dealer na walang lisensya mula sa SEC, ibang usapin po yun. Pwedeng maging mabait ang isang tao pero nakalapag pa din sa batas. Pero yun po ay, syempre, yan po ay aantabayan na natin kung ano ang magiging desisyon sa kanyang kaso. Kasi na-issuehan daw po ng warrant of arrest and it's non-bailable. May Lasarte, ask ko lang po, may utang siya sa lending. May utang siya sa lending. Guarantor ako nang hindi nakabayad ako ang ipinabarangay ng lending. Kaya ang nangyari, ayokong magpabarangay ako, inabunuhan ko na lang muna. Kapag ka po ganito, as much as possible, wag po kayong mag-guarantor or co-maker, no? Dahil, syempre, kapag ka kayo ay co-maker, ibig sabihin, insurer kayo, na kahit ano man mangyari, may pera siya o wala, babayaran ko itong pagkakautang niya. Ibig sabihin, kung halimbawa, ako ay co-maker ni kumpare kong si Ray Taladro at hindi siya nagbayad, ako po pwedeng dumiretso sa akin, kaya ano man ang rason kung bakit hindi siya nakabayad, pwede akong diretsahin na singilin ang kanyang napagkakautangan. Kaya napakahalaga po na as much as possible hindi kayo nag-guarantor or nagko-co-maker. Paano po, attorney, kung co-maker yan po ba magagamit din? Yun pong, yes, magagamit po ninyong depensa ang prescription. Kung kayo po ay halimbawa co-maker or guarantor at nag-prescribe na yung karapatan na makasingil, ito pong depensang ito maaari din pong magamit ng co-maker at ng guarantor. Usapang Legal! Ang dami pa pong mga questions, hindi ko natapos. Magandang gabi sa McLaren Riviera. Thank you very much for watching. At yung iba pa pong mga nanood, nakinig, magsama-sama po ulit tayo on Friday. Pwede po ninyong i-share ang ating talakayan para po mas marami pang matuto at ma-inform sa kanilang karapatan. Sa karapatan ng mga nagpautang para din po at least kapag ka po alam natin ang ating karapatan, alam din po nating proteksyonan. Magsama-sama po ulit tayo on Friday. Same time, same station, same channel, same social media platforms. Antabayan po ang susunod ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Nakasama ko po sa kabilang side si Ray Taladro and sinong kasama mo dyan? Rome Lorenzo and nasaan na yung wife mo, si Jen. Magandang gabi sa inyo.
Ako naman po, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal.